Maaaring papunta na po yung mga kapatid sa palambahan. Huwag na natin silang tayo, baka mamaya pa sila darating. So, magsimula na po tayo. Doon po nakaraang linggo, nasimulan natin ng chapter 15 ng Romans. Actually, yung unang bahagi po nito ay nasa bahagi pa rin ng chapter 14. Ano po? Pinapaliwanag ni Apostle Paul na tanggapin yung kanyang isa't isa. At ito po ang ating magsisimula tayo sa ika-14 na talata ng kabanatang ito. Na ito po ang ating mababasa. Basahin po natin muna sa ating wika para makita natin ang sustansya sa ating wika. Dito sa 15 verse 13 kanya. Puspusinawa na kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo sumagana sa pag-asa, sa pamagitan ng kapangyarihan. 14 pala, 13 binabasa ko. At ako naman ay sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na may kakayahang magturo sa isa't isa. So, makita natin sa talata ito, na pinupuro ni Apostle Paul ang mga kapatid sa Rome. Pero pasinin natin, hindi pa siya nakarating doon. Sabi nga sa Romans chapter 1, verse 13, hindi ko nagkakamali, sa maraming pagkakataon kanya, siya nagnasa pumunta sa Rome, pero merong dahilan ba't siya nakapunta roon. Kaya hindi niya kilala mga kapatid sa Rome, hindi pa niya nakita. Maaaring may mga kapatid doon nakilala niya, pero hindi lahat. Kaya papasinin po natin sa kanyang pananalita, sa kanyang pananaw, at maaari sa kanyang narinig. Mabuti ang pananampalataya ng mga kapatid sa Rome. Sila yung mabubuting tao, may sinasabi niya. Kaya siya po ay may tiwala kanya, tungkol sa inyo kanya. Bakit may tiwala si Apostle Paul sa kailang pananampalataya? Doon sa bulang bahagi, sa Romans chapter 1 verse 8, tanyag ang kailang pananampalataya sa buksang libutan. Although, kung ating pong titingnan, siyempre sila'y nabuhay sa isang panahon na di katulad sa atin. Sa atin, mabilis ang pagkalat ng kaalaman, ng information. Sa kanila, hindi. Mabagal ang pagdating ng informasyon sa bahagi ng sanglibutan sa panahon na yun. Pero, eventually, nalalaman din nila. Kung papunta tayo sa Old Testament, dahil nabalitaan po ng mga taga-Jericho ang ginawa ng Diyos sa mga taga-Egyptio. Nabalitaan nila. Bagad, wala namang internet noon, walang cellphone, pero nabalitaan nila. So, ibig sabihin, may paraan na nababalitaan ng mga bagay na nangyayari sa panahon na yun. Kaya nagpapasalamat si Apostle Paul. Babasahin natin. Sabi niya, first, I thank my God through Jesus Christ for you all. Sa inyo lahat. That your faith is spoken of throughout the whole world. Ang kailang pananampalataya, tagyan kayo sa buksang libutan. In other words, yung magawat gusto pupunta ni Apostle Paul doon, para makapagbigay pa siya ng mga kaloob para sa kanilang katitibay, pero ang kailang pananampalataya, tagyan sa buksang libutan ngayon. Siyempre, ito yung syudad ng Rome. Ito yung pangunahing syudad sa buong Roman Empire. So, kahit yung mga kapatid doon, ganyan, nalalaman ng buong kaharian ang kailang pananampalataya. So, tanyag sila ang kailang pananampalataya sa buong libutan. Sila ay punong-puno ng kabutihan. Actually, goodness. Kabutihan yun. Ang ibig sabihin ng kabutihan, nagagawa niya ng mga bagay na mabuti. Minsan, nagkakaroon tayo ng confusion between kindness at saka goodness. Sila yung magkawin, pwede pareho. Ang goodness, ikaw ay gumagawa ng mabuti. Tama. Ang kindness, ikay nakakatulog sa iba. Kaya mabait, kanya. Kind. Ginagawa mo bagay na makakatulog para sa iba, kanya. Yung goodness, ginagawa mo yung mabuti. Kung tama, ginagawa mo. Kung sinasabi ng Apostle Paul,
sila'y puno-puno kanya ng kabutihan. So, hindi sila'y mabuting tao. Kapag sila'y mga Kristiyano, at sila'y tanyag ang kailang pananampalataya. In other words, sila'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, generally, sabi ni Pablo, kayo punong-puno ng kabutihan kayo. So, ginagawa lang ang mga bagay na mabuti. So, yung problema sa Romans chapter 14, hindi ito sa kabuuan ng mga kapatid. Para may kakaunting bahagi na magkapatid na nagkakaroon ng problema sa mga bagay na binanggit sa 14 na kabanata. So, pasilin natin, minsan sa mga modernong tao, sinasabi ng isang bagay, hindi totoo. Flattering kanya. Para lang magubanda yung pakiramdam na kausap mo. Pero hindi siya Apostle Paul. Tandaan natin, si Apostle Paul, pag siya nagsusulat, he was inspired by the Holy Spirit. Ito yung mga bagay na galing sa Espiritu Santo. Ginagamit ng Espiritu Santo ang kaparahanan ni Apostle Paul para may pakilala kung ano ang tama. Kung hindi siya nagbobola, in other words. So, totoo sinasabi niya na yung mga tao, mga kapatid sa Rome, sila yung mabuting tao. Nalalaman nilang mabuti at dapat nilang gawin. So, ito isang encouragement sa kanila. Kaya kung minsan nakakaral tayo in a negative way. Minsan. Pero hindi nang dapat palaging ganoon. Kailangan din tayo magkaroon ng encouragement sa mga kapatid kung nararapat. So, sabi ni Pablo, kayo mabubuting tao. In other words, alam nyo mabuti. Alam niyo tamang gawin kanya ay sa kalooban ng Diyos. So, kakaunti lamang yung mga kapatid marahil sa mga bagay na nagkakaroon ng problema, yung sinasay mahina sa pananampalataya na Lazaro. Kailangan lang po natin i-emphasize na sinabi ni Pablo, weak in faith, kanya hindi weak in the faith. Mahina lang kailan mo pagkakaunawa sa mga bagay na sinasabi sa 14th chapter. Ngari pa sila magbago pag nagkaroon sila ng mas maliwalag na kaalaman sa mga bagay na pinag-uusapan. Kung hindi manatili sila doon, wala silang problema sa Diyos. Tulad ng ating napag-aralan sa 14. So, sinasabi ni Pablo, kayo mabubuting tao kanya, kayo punong-puno ng kabutihan kanya. So, ibig sabihin, may kakayahan kayong gawin, yung mga bagay dapat yung gawin. Ayon po sa circumstances na nangyayari doon sa Rome, tungkol nga po sa problema sa mga bagay na yun. Yung sabi ni Apostle Paul. At sila kayo punong-puno ng kaalaman, ganyan. So ito po general, sinagsasalita sa pagkalahatan. Kung halimbawa, nangangaral tayo, may mga kapatid na alam nating may mali, pwede naman sila pinopoint out. Sasabihin pa rin natin yung pagkalahatan, ganyan. Ang sabi ni Pablo, kayo punong-puno ng kaalaman. Obviously, hindi lahat. May konting mga kapatid doon na mahina sa pagkakaunawa. Bagamat di sila nagkakasala, pero mahina pa rin kailang pagkakaunawa. So, maaaring hindi pa buhay kailang kaalaman, kailang pagkaunawa sa mga bagay na pinag-uusapan doon sa Romans chapter 14. Ganyan. Pero generally speaking, kanya, yung mga kapatid sa Rome may mature sa pananampalataya. Kasi pulong-pulo sila ng kaalaman. So, tingnan ninyo kanyang pinupuntahan. Alam ninyo kanya, alam niyo kanya. Dahil puno-puno kayo ng kaalaman. So, ibig sabihin, kaya nyo kanyang solusyonan ang inyong problema kanya. Kasi alam niyo kung anong dapat gawin. At nalalaman din niyo kung anong sinasabi ng Diyos. Dahil puno-puno kayo kanya ng kaalaman. Ang pinag-uusapang kaalaman dito, hindi kaalaman ng isang libutan. Hindi kaalaman na galing sa Diyos. Yun yung ating pananampalataya. So Romans chapter 10 verse 17, sinasabi ni Apostle Paul. So tingnan niyo yung development niya. Kayo mabuting tao kanya. So, alam ko gagawin niya kung ano yung mabuti kanya. Pero kayo rin puno-puno ng kaalaman. So alam niyo kung ano dapat yung gawin kanya. Yung sabi niya, di ba? So nasusunod yung sasabihin. Sabi niya, susunod sasabihin, able also to admonish one another kanya. Tingnan po lang sa Tagalog kung ano yung admonish. Kasi sa Tagalog, English, ang synonym niya, advice. Sabihin po natin sa verse 14.
At may kakaya magturo sa isa't isa kanya. In other words, pwede yung turuan kanya yung mahihina po sa pananampalataya. Pero siyempre, in a patient way, dahil mahina pa sila sa pananampalataya. Kanya. Pwede yung turuan kanya mga kapatid na mayroong problema sa mga bagay na pagkain ng mga o hindi pagkain, o kaya yung pag-observe ng particular na mga araw kanya. Pwede nyo silang turuan kanya. In other words, hindi kayo dapat maghiwalay. O hindi kayo dapat mag-away kanya. Dahil kayo mabuting tao, alam niyo yung kung gagawin niyo mabuti at kayo puno-puno ng kaalaman, so alam niyo yung kalooban ng Diyos, so kaya-kaya niyo turuan kanya. Hindi kayo dapat magkakaproblema sa mga bagay na ito. Yun ang sabi ni Apostle Paul. So tingnan niyo yung karunungan ni Apostle Paul. Sinabi muna niya kung anong katotohanan kanya. Tapos binigyan niya ng encouragement yung mga kapatid. Kasi ang problema, pagka tayo po may kaalaman, meron tukso. Dito sa 1 Corinthians chapter 8. Ito ay parang pareho rin sa pinag-uusapan sa Romans chapter 14. Ganyan. Tungkol naman sa idols, kanya. Alam natin na mga idols ay walang anuman. Walang anuman, kanya. Pero kanya, kailangan tayo mag-ingat sa ating kaalaman. Sabasahin natin. Ngayon, tungkol sa mga pagkain inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman, kanya. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. So, ang tendency, pag ikay may kaalaman, ikay tumataas kanya eh. Pero hindi gano'n, sabi ni Pablo, dapat tayo nagpapatibay sa pamagitan ng pag-ibig, kanya. O pagmamahal. Kung sino may nagkakalam na siya may nalalaman anuman, hindi pa niya nalalaman na nararapat niyang malaman. Subalit kung sino man yung nagmamahal sa Diyos, ang tao ito ay kilala niya kanya. So, tama, yung mga Diyos mo lang naman. Ito yun. Pwede ibig sabihin na dahil walang anuman, ipipilit natin sa mga kapatid, mayroon pang mahinang pananampalataya kanya. Yung nasabi niya, Apostle Paul. Turuan niyo yung isa't isa kanya. Ayon siya sinasabi ng pananaksulatan. So itong senaryo sa Romans 14, kung mahina sa pananampalataya pagkawala, may posibilidad sa pagdaan ng panahon ng pag-aaral, maunawaan din niya. Pero kung yung may kapatid na hindi niya maunawaan at mag-i-stick siya doon sa kanyang hindi kakain, wala rin siyang problema sa Diyos. Mabiyaan mo lang kanya. Kung pwede na siya turuan, pwede na siya pinipilit kanya. Dahil ang sabi ni Pablo, kung kakain ka, hindi kakain, tatanggapin ka ng Diyos. So, ibig sabihin, both ways, tatanggapin ka ng Diyos, hindi kakasala ka. So, yun ang sabi ni Apostle Paul dito. Meron siyang encouragement sa mga kapatid, sa wrong kanya. Pero sabi niya, bagamat ganun kanya, sinasabi ni Pablo, sa bahagi ng wrong, siya nagturo ng mabigat. Kaya nga po ang aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, ito ang isang pinakamahirap na aklat sa Bagong Tipan. Dahil kinakailangan niya ayusin ng mga bagay na may maling pagkakaunawa ang ilan sa Rome. Kaya sabi ni Pablo, kung babasahin na sa ating wika, ngunit sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pag-aalaman sa inyo. Dito sa Romans 14 kanya, dito ang dapat yung gawin. Dahil kahit yung pagkakaiba na yan kanya, hindi dapat tagmulan ng problema kanya. Kasi wala silang kaugnayan sa doktrina na magliligtas sa inyo. Pero sa ibang bagay kanya, hindi katulad ng mga bagay nito kanya. Ito ginawa ni Apostle Paul. Kung sa ibang bahagi, ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo. Dahil sa biyayang sa akin ay binigay ng Diyos. Sabihin, sa ibang bagay, hindi gano'n. Dahil kailangan nating malaman kung ano yung totoo kanya. Dahil ito'y bahagi ng ating pananampalataya. So, gina-encourage ng mga kapatid sa mga bagay na dapat ginawa niya tama kanya. Pero, kinokorek ni Apostle Paul ang mga bagay na dapat ayusin kanya. Kung makikita niyo yung scenario dito, dalawang bahagi. Mga bagay na ayon sa ating pananampalataya. At sa Romans 14, mga bagay na ayon sa kalayaan ng bawat isa. Ibig sabihin, walang pakinang Diyos. Hindi mahalaga yun sa ikaligtasan ganyan. Pero si Apostle Paul, kapag ikay mali,
In other words, delikado yung pagkakamali sa pananampalataya. Pinawasto niya. Tingnan natin. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 2. Sa unang bahagi, pinupuri niya yung mga kapatid. Now I praise you, brethren, sabi niya, that you remember me in all things and keep the traditions, just as I delivered them to you. Kaya pinupuri niya. Pero, may pagkakataon, hindi niya pinupuri. Kaya sa verse 17, tungkol po sa Lord's Supper ito, ano po, dahil meron silang pagkakamali sa kahilang pananaw sa Lord's Supper, ginagawa lang ordinaryong pagkain. Hindi yung kahulugan, hindi yung tamang ginagawa nila, kanya. Now, in giving these instructions, I do not praise you, kanya. So, yun na sinasabi niya sa taas. Sa ibang bagay, kanya, ako'y nagsulat yan, may katapangan. Dahil na kinakailangan, kanya. Sasabi niya, since you come together not for the better, but for the worse. Dahil yung nangyari sa Corinth, nasira yung essence ng Lord's Supper. Ginagawa nilang ordinaryong kainan, hindi gano'n. Hindi tayo kumakain sa panambahan. Meron kayong mga bahay na pwede niyo pagkainan, sabi ni Apostle Paul. So ito yung dalawang example na makikita natin ang paraan ni Apostle Paul. May pagkakataon na kinakailangan magsalita sa may katapangan, may pagkakataon na hindi. Kailangan pinupuri sila sa mga bagay dahil sila kailangan purihin. So, biyan makita na, pag pinupuri tayo sa mga bagay na ginagawa natin maayos, tumitiba na yung pananampalataya. Di ba? Pag winamaso tayo sa mga bagay dapat tayo wasluhin, tumitibay na yung pananampalataya kasi mawawala na yung mga maling bagay na dapat manisin. Na magdadala sa iyo sa kapakamangan as far as ang ating pananampalataya is concerned, di ba? Isa yung mapapariwala ka kanya. Yun ang sinasabi niya Apostle Paul. So sabi niya, sa ibang bagay, ako yung naging matapang sa inyo, kanya. Yan ang kailangan niya gawin. Hindi niya sabihin. Hindi yan sabi niya, di ba? Yan ang kailangan niya gawin. Ano bang may katapangan ginawa niya? Doon sa Romans chapter 1, chapters 1 to 7, may mga tao sa Rome na mga Hudyo. At may mga tao, mga Kristiyanong, mga Hudyo na tinatawag Judaizers. Ginugulo nila yung mga kapatid sa pagsasabing kailangan silang sublot sa kautusan ni Moises para maligtas. Maliban pa sa Ebanghelyo. May mga gano'n. So, winawas to niya. So, sa Romans 1:7, kinukurek niya Apostle Paul yung ganyan. Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng perfect obedience. Kailanman hindi, dahil wala naman tayo na isang tao sumusunod na sakdal 100% sa Diyos. Yun ang layunin ng binigay niya kautusan ni Moises. Para maipakita ng Diyos sa ating mga tao, sa mga Hudyo, na sa inyo sariling paraan, hindi kayo maliligtas dahil walang sino man na naging sakdal sa harapan ng Diyos. Nagkasalan sa lahat, kanya. So, binawas ni Pablo yun. Kayo maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi naman ibig sabihin na hindi mahalagang pananampalataya sa kautusan ni Moises, mahalaga rin. Dahil sa Isaiah chapter 1, sinabi niya ng Diyos sa bansang Israel, ang iyong pagsambay, paibabaw lang niya. Walang pananampalataya, hindi talaga ng Diyos. Kung outwards obedience lang, sabi niya, hindi ko tatanggapin yan. Dapat may pananampalataya rin. Kaya lang, ang paraan ng kaligtasan, kailangan sumunod 100%. Wala kang tagapagligtas. Pag hindi ka nagkasala, hindi sakdal ka, hindi ka dapat tatawanan ng Diyos. Wala kang guilt, di ba? So, sa Romans 8:11, sinasabi niya na ang lahi ay hindi nagliligtas. Although ang bansang Israel ay pinili ng Diyos at binigyan ng maraming mabiyaya, mga pangako, tipad, kanya, hindi nagliligtas ang lahi. Dahil may kaisipan ng mga Hudyo na dahil sila ay anak ni Abraham at sila ay bayan ng Diyos, sila ay maliligtas. Dahil on the basis na sila ay mga Hudyo, hindi ka nung kaya ng Diyos. Kung maalala natin, sabi ni Apostle Paul, ang lahi ay hindi magliligtas. Ililigtas ng Diyos, ang gusto niyang iligtas, kanya. Kaya sinabi ni Apostle Paul, para pagsabihin ng mga Hudyo, mga Kristiyano, huwag niyong isipin kaya ng mga Hentil, ay di rin pwedeng iligtas ng Diyos. Gustong iligtas ng Diyos, ang gusto niyang iligtas. Subalit,
yung sasampalataya at susunod sa kondisyon ng Ebanghelyo kanya. So, in other words, kay Hudyo, kay Gentil, doesn't matter kanya. Kay sumampalataya sa Ebanghelyo, in other words, sumunod ka rin sa kondisyon ng biyaya ng Diyos, hindi kayo maliligtas kanya. So, Romans 14:15, sinasabi niya, Apostle Paul, yung tamang attitude at gagawin sa mga bagay na pagkakaiba. So, Romans 14, ito yung mga bagay na may kalayaan at hindi mga bagay na kasalanan. So, gano'n siya, Apostle Paul. So, kung aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, dito niyo makikita ang pagkakaiba ni Pablo sa ibang mga apostol. Kasi nag-aaral siya eh. So, yung pangalan ng kanyang presentation ay katulad ng isang tao nag-aaral kanya. Makikita mo kanyang reasoning at ang konklusyon na maayos sa pangalan. Pero challenging. Pero pwede yung maintindihan. Kaya sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, hindi siya sabi ni Pedro ito kundi totoo. May mga bagay na nasulat kanya na mahirap maintindihan. Ito'y tumutukoy sa mga bagay na sulat ni Apostle Paul. Kanya, basahin po natin. Dito sa verse 16, ganyan. Gayun din naman sa verse 15, magsimula tayo. At inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. In other words, hindi pa siya dumarating, ituring yung kaligtasan niya. Ganyan. Siya binibigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. So, pagtsatsaga ng Diyos. Ganyan. Gaya rin ang ating minamahal na kapatid na siya, ni Pablo, ayon sa karunong ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Ganyan. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi na mga yon ang mga bagay na ito. Kung ano sinasabi ko, kaya sinasabi rin ni Apostle Paul. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ang kailang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa kapapamagtin nila. Si Apostle Peter ay isang apostol. Pero ang mga apostol ay propeta rin. Yung sinabi niya rito, totoo. Ang aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, isa sa mga aklat na inaabuso ng mga tao. Dito nagagaling salvation by faith alone, na ikay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang kanina. So, ganoon pa makikita natin kay Apostle Paul. Kung kailangan niyang magsalita na may katapangan, yun ay kanyang gagawin kanya. Bakit? Dahil sa biyaya, binigay sa kanya ng Diyos. Si Apostle Paul, katulad ni Propeta Jeremiah, buot-buot, nasa tiyan pa lang sa kanilang, sila ng kanilang mahina. Meron ng plan Diyos para sa kanila. Si Apostle Paul, kanya, iniwalay ako ng Diyos mula sa sinapupunat siya ng aking ina kanya eh. Ibig sabihin, hindi pa siya pinanganak, pinili siya ng Diyos na maging apostol. Kaya lang, hindi ibig sabihin na automatic siya maliligtas. Hindi, kailangan pa rin siya maligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. Tulad natin, bago siya naging isang apostol. So, binigyan siya ng biyaya ng Diyos. Liligtas mula siya ng Diyos bago siya ginawang apostol. So, yun ang binigay sa aking biyaya ng Diyos kanya. Ako yung ginawang apostol ng Diyos sa mga Gentiles. Si Apostle Peter, siya apostol na mga Hudyo. In other words, sa mga lugar na mga Hudyo. Si Apostle Paul, siya apostol ng mga Gentiles sa lugar ng mga Hentil kanya. So, yung sinasabing minister kanya, hindi po ito galing sa salitang diakono na isang lingkod. Ito yung galing sa salita na ibig sabihin, ikaw ay may specificong katungkulan kanya. Halimbawa, pag ginagamit natin sa prime minister kanya, siya may specificong katungkulan kanya. Minister of Defense kanya, siya may specificong katungkulan kanya. Gayun na sinabi ni Apostle Paul. Meron akong specificong katungkulan kanya na yun. Ako yung apostol ng mga Hentil. So kaya ginagawa niya ito sa mga Hentil. Dito yung lugar ng Rome. Magabat may mga Hudyo to, pero majority yung mga Gentiles kanya. Dito po sa Acts chapter 9 verse 15, ito sinabi ng Panginoon sa kanya. Dito siya ang specificong paraan ng paglilingkod niya kanya. But the Lord said to him, "Go, for he is a chosen vessel of mine." Kinausap niya si Ananias, "To bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel." Sa isang bahagi na may mga Hudyo, sa mapupunta niya mga Hentil.
For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Kasi yung mga Hudyo, kalat yan eh. Pero hindi siya majority dahil tinugan ng mga Gentiles. So siya basically, ang kanyang primary role sa mga Gentiles. Kaya doon sa Galatians, sinabi niya, siya'y apostol ng mga hindi tulingan niya. At si Pedro ay apostol ng mga tulingan niya. So ibig sabihin si Pedro, doon sa lugar ng bansang Israel, ibig sabihin mga intendin doon, pero minority lang sila. Kaya hindi siya lupain ng mga Gentiles, may mga Hudyo, pero hindi sila majority. So dito po, siya po ay, kung hindi niya gagawin yan, hindi niya magagawa yung katukulang iniatang ng Diyos sa kanya. Ito ang obligasyon po kanya. Ito ang aking specificong paglilingkod sa mga Gentil. Ako lingkod ng Panginoon sa mga Gentiles. So hindi niya pwedeng hindi sabihin ang katotohanan kung kailangan niyang sabihin. Dito sa Acts chapter 20 verse 27. Sabay namimili ng mga bagay tuturo niya. Hindi. Kung ano nararapat ituro, yan ituturo niya. Kung ano dapat malaman ng mga kapatid, yun ang ituturo niya. Yung buong katotohanan. So, sa verse 27, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasya ng Diyos. Yung buong, the whole counsel of God, ang buong katotohanan. So, hindi ko sasabihin niya kanya, hindi ako mabuting lingkod ng Panginoon. Eh, kailangan ko sabihin kanya. Alam niya siya, sino mang mangangaral? Kahit siya pasyal po. Hindi maganda yung pakiramdam niya pagka siya nagwawasto. Doon sa sulat niya sa mga taga-Korinto, sa pangalang Korinto kanya, alam ko kanya na yung unang sulat ko ay na nagpara siyang ayaw kong gawin niya ganyan. Dahil makaibigan niya yun. Pero kailangan kong gawin. Parang balik na sinasabi niya eh. Parang kanyang nalulungkot ako kanya. Pero hindi naman nalulungkot kanya. Sabi, dalawang aspekto ng kanyang pagkatao yun. Hindi naman kaibigan. Ako yung nalulungkot pag sinasabi ko ito kanya. Pero bilang lingkod ng Panginoon, kailangan gawin. So yun ang dilema ng isang mangangaral. Siyempre, kilala mo yung mga kapatid. Kilala ka rin nila. Isa makaibigan mo pa yung ibang mga kapatid. Pero kailangan mo sabihin kung dapat sabihin kanya. Yung nasabi ni Apostle ko. Para kayo maging mabuting lingkod ng Panginoon. So, bakit niya ginagawa yan? Dahil ang specifico niya gawain ay sa mga Gentiles. So, kailangan niya ipangalan yung Ebanghelyo sa mga Gentiles. Di ba? Yun ang kanyang specificong gawain ganyan. So, yung mga Gentil na naging mga Kristiyano, parang sila'y aahin sa Diyos. Dahil sila'y nakumpete sa pamagitan ng Ebanghelyo, yung mga Gentiles. Bubalik po tayo sa Romans, chapter 11, verse 13. Bagamat ito ay natukayan na po natin nung nakarang mga panahon. Halos silang buwan na rin nating pinag-aaralan po ito. Ito po ang ating mababasa. 11:30 ngayon. Ngayon nagsasalita ako sa inyo mga Gentil. Palibasa ako ay isang apostol sa mga Gentil. Nilalahati ko ang aking ministeryo kanya. Ginagawa ko aking dapat na paglilingkod. Sapagkat ako ay lingkod sa mga Gentil. Dito po sa Galatians chapter 1 verse 16. Ito ang ating mababasa. Na ipahayag ang kanyang anak sa akin upang siya aking ipangaral sa mga Gentil. Hindi ko sa manghuni sa sinamang laman at dugo. In other words, ang tinuturo ni Pablo sa mga Gentiles hindi galing sa tao niya. Ito'y galing sa Panginoon. Dahil sinugo sa maging mangaral kanya sa mga Gentiles. Yun ang trabaho ni Apostle. So Ephesians chapter 3 verse 8. Once upon a time, hindi alam na sa kalimutan nyo na mga Gentil ay kabahagi rin sa karen. Hindi alam yun. Kaya mga Hudyo, ayaw nilang tanggapin yung mga Gentiles. Dahil yun ay naging hiwaga sa mga panahon. Pero sabi ni Pablo sa 8, Bagamat ako pinakahamak sa lahat ng mga banal. Dahil siya po, once upon a time, siya po ay pumapatay ng mga Kristiyano. Siya pinakahamak kanya, sabi niya. Brothers, parang wala akong pwedeng ipagmalaki. Ang biyayang ito ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di masukat na kayamanan ni Kristo. Noong unang panahon, di alam na sa liputan nyo. Pero ngayon, kaya pinahayag sa pamagitan ni Apostle Paul. So, yun ang kanyang sinasabi. Dito po sa unang Timoteo,
chapter 2, verse 7. So, itinatagin ni Pablo ang kanyang gawain ngayon. Ako'y apostol ngayon sa mga ito. Para dito, itinalaga ko na isang makakaral at apostol at sinasabi yung katotohanan, hindi mo nagsisinungaling ganyan. Guro sa mga intil sa pananampalataya at katotohanan. So, ang kanyang particular na ibinigay ng Diyos sa kanya ay sa mga Gentiles. Hindi sa Israel. Hindi siya bumalik doon. Ang kanyang gawain ay sa mga Gentiles. Kaya yan ang dahilan bakit siyang pinakamarami sulat. Kasi ninyo, bumabalik tayo kay Isaiah. Naalala po niyo yung larawan ng tent. Palalaking mo yung tent, sabi ng Diyos. Dahil hindi magkakasya kung yung tent lang ng bansang Israel, hindi kasya kanya. Dahil kasama na yung mga Gentiles later on. Silang majority, hindi mga Hudyo. Mas marami mga Gentiles, syempre. So yung mga Hentil na naging Kristiyano, kanyang parang alay sa Diyos. Kanya. In other words, ito ang bunga na aking paglilingkod na itinalaga sa akin ng Diyos, na sinasabi niya. Eh dahil siya sa mga Hentil, so ginagawa niya, makakain niya. Para yung mga Hentil ay maging tapat sa Diyos. Kanya. Ang itong mga Hentil na ito, sila hiniwalay sa pamagitan ng Spirit, sanctified by the Holy Spirit. Kanya. Itong salitang ito, pag hindi natin binigyan ng pag-aaral, itong ginagamit ng mga Pentecostal. We are sanctified by the Holy Spirit. Kanya. So, sinasabi na, hanggang sa panahon natin ngayon, yung mga spiritual gifts, hindi na sinasabi ni Apostle Paul. Ay, ibig sabihin ng sanctified, tayo hiniwalay. We are separated. Kanya. Ang salitang saint at sanctified, pare-parehong salita yan. Na ang ibig sabihin, inihiwalay ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kaya nga pa yung mga bagay sa templo, hindi tao yun, mga bagay. Tinatawag silang banal. Dahil sila inihiwalay para gamitin sa paglilingkod sa Diyos. So lahat ng mga bagay ito, inisikan ng dugo yan eh. In other words, symbolically, malinis yung mga yun. Inihiwalay sila para sa paglilingkod sa Diyos. Yan. Yun ang idea ng sanctified or saint. Yan. So paano ang ginagawa ng Espiritu Santo para hiwalay ka? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ito na makikita nyo ang pagkakaisa ng salita ng Diyos. Hindi tayo inihiwalay ng Espiritu Santo sa isang pambihirang paraan o miraculous way. Hindi niya ginagawa yun. Ito'y sa pamagitan palagi ng salita ng Diyos. Doon sa John 17, verse 17, mababasa natin pa yung salita. Sanctify kayo. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Kayo. Pero sa baka sabihin natin, pero ang Diyos naman ang naghihiwalay. O totoo yan. Pero tandaan natin, ang Ama sinugo niya ang Panginoon. Namagampanan ng Panginoon gawain niya, sinugo yung Espiritu Santo. Anong trabaho niya? Para ipahigit totoo. Diba? So tayo po inihiwalay ng Espiritu Santo para maglingkod sa Diyos. So yung salitang saint, yung idea ng mga Roman Catholics na ang isang saint ay taong hindi nagkasala, isang taong may malinis ng pagkatao na walang dumi, kahit ano, hindi totoo yun. Tayo po mga Kristiyano, kailangan nating tanggapin na nagkakamali pa rin tayo dahil tao pa rin tayo. Pero hindi sa paraan at sa linta. Kapag nagkamali tayo, babalik tayo sa Diyos, tayo nagsisisi. Kasi tayo hiniwalay para maglingkod sa Kanya. Ngayon, ang pangalawang bahagi ng Espiritu Santo, hindi lang ipahayag ang katotohanan. Kundi patunayan din niya na ito'y totoo. Doon pumapasok ng panahon na yun, yung mga iba-ibang tanda at kababalaghan. Kasi wala pa nagsulat eh. So wala pa nagsulat, paano malalaman ng mga tao yung pinapangaral ay totoo? Sa pamagitan ng mga bagay hindi kaya gawin ng tao. Sa Hebrews chapter 2, 2-4, ito makikita natin. Kasi yung miracle, hindi kaya gawin ng tao yan. Kahit po yung sinasabi nating binigay ng Diyos na paraan para dumami mga tao, in some sense, yun yung miracle. Hindi natin pwedeng gawin yun. Diyos lang makagawa nun. Hebrews chapter 2-4 kanya.
Paano nga tayo makakatakas? Kung ating pababayaan ng ganitong kadakilang kaligtasan, dakila talaga dahil ito lang ang paraan ng kaligtasan. Ito ay pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Napawang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang kalooban. Itong mga salita ito iba-iba. Tingnan nyo. Tanda kanya, ibang salita yan. Tapos, kababalagan, ibang salita din nyo. Iba't ibang himala, ibang salita din nyo. Gifts of the Holy Spirit, ibang salita, pero tumutukoy lang sa isang bagay. Yung kaloob ng Espiritu Santo, ito'y mga miracles, dahil ito'y galing sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi pwedeng gawin sa natural na paraan. Ito yung mga kababalagan dahil kayo nagtataka. Naalala sa chapter 2, yung mga apostol ay nagsasalita sa iba't ibang lingwahe na nakarinig ng mga nakikinig. Nasabi niya, ano ibig sabihin nito kanya? Yun ang kababalagan. Nag-iisip ka, ano ibig sabihin nito kanya? Pag sinabing tanda, ito yung nagtutungo sa'yo. Lalo sa sinasabi ng mga miracles, ito yung totoo kanya, dapat yung paniwalaan. So yun ang trabaho ng Espiritu Santo. Eh ngayon, napatunayan na, it's confirmed, na ito nga totoo, di ba? Dahil na ginawa ng mga tanda ng mga apostol. So hindi na natin kailangan patunayan ito galing sa Diyos. Kapag ito'y totoo galing sa Diyos, nakikita natin. Parang yung pagkikinasal kayo. So yung marriage contract na na-register sa gobyerno, hindi mo na kailangan register yun. It's confirmed, nakasama kayo. Di ba? So yun ang sinasabi ni Apostle Paul, dito yung kanyang gawain. Ngayon, yung pag-aalay niya ng mga hentil na naging Kristiyano, walang pagkakaiba sa paraan na naging Kristiyano, mga Hudyo kanya. So, kung naging Kristiyano sa pamagitan ng Ebanghelyo, gayon din naman kanya mga Gentiles. Sila tinanggap ng Diyos, katulad din ng mga Hudyo, dahil sila niligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kung kahit yung mga Hudyo, bagamat sila, hindi na sila kailangang sumunod pa sa kautos ni Moises, hindi na paraan ng Diyos kanya. Ito sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, tingnan niyo yung sinasabi niya. Ako ay lingkod ng Diyos. Sa mga, yun ang aking specificong gawain kanya. At ito ay ginawa ko ay sa kalooban ng Diyos. Yung sinasabi ni Apostle 17. Therefore, I have reason to glory in Christ. Hindi sa sarili niya. Sa Diyos, sa ating Panginoon, in the things which pertain to God. Mga bagay na may kahunan sa Diyos, ay mga bagay sa spiritual. Yun yung maliwanag doon. Siya'y lumulanghati sa ating Panginoon kanyang Jesucristo. Ano bakit? Dahil pinatunayan niya Apostle Paul na ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa mga Gentiles. Yan ang kalooban ng Diyos. Ito'y sa kalalatian ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon matay para sa lahat. So pinatutunayan niya, nagawa ng Panginoon ang kanyang gawain. Kung kailangan na sa Latin, kanya, dahil niligtas niya yung mga Hudyo, niligtas niya yung mga Gentiles. So siya namatay sa krus, kanya. So ito'y dapat nating ilalatin ng ating Panginoon. So ito'y paalala sa mga Judaizers. Pag sila ang Judaizers, ito'y mga Hudyo naging Kristiyano na pinipilit pa nila yung kautos ni Moises. At meron din sila na-influensya, kaya na isinulat ni Pablo ang sulat niya sa mga taga-Roma at isinulat din ni Pablo ang sulat sa mga taga-Galacia dahil sa mga kapatid na yun, yung mga Judaizing Christians kanya, na hindi sila dapat magkaroon ng pagtitiwala ayon sa laman. Kung ibig sabihin nun, pag ayon sa laman, ayon sa kailang lahi. At ayon sa kautos ni Moises kanya na ayon din sa kailang lahi. Kasi natin, ang kautos ni Moises ay isang physical na kautusan. Dahil ikay kabilang sa kautos ni Moises kung ikay isang Hudyo. So ito ay ayon sa laman, yung sinasabi ng Diyos. So wala kaming pagtitiwala ayon sa laman, kanya. Sabi ni Pablo, kung siya ay Hudyo, sa maraming bahagi pinatutunayan niya sa isang Hudyo. Sabi pa nga niya, ako'y Hudyo, namang Hudyo, kanya. Pero wala lang akong pagtitiwala sa aking pagiging Hudyo, kanya. Hindi yan ang paraan ng aking kaligtasan, yung sinasabi niya. So, wala akong tiwala sa aking lahi, na ito'y magliligtas sa akin. Kung aking lahi lang pinag-uusapan ngayon.
So, wala na siyang tiwala sa kausa ni Moises na magliligtas sa atin. Sa kanila. Sa Philippians 3 verse 3 kanya, for we are the circumcision. Pag ginagamit nila yan, may tumutukoy sa mga Hudyo, who worship God in the Spirit. So, ibig sabihin, kami na mga ayon sa pagtutuli na sumasamba sa Diyos, ayon sa kalooban ng Espiritu Santo kanya, rejoice in Christ Jesus. Kami nagagarap sa Panginoon Yesu Cristo and have no confidence in the flesh. Wala na kami kaya pagmamalaki ayon sa aming lahi kanya. Kasi wala naman hindi pa magliligtas yun, sabi ni Pablo. Yun ay nakaraan na. Hindi na kami ang bayan ng Diyos, yung sinasabi niya. So wala na akong pagtitiwala ayon sa akin lang, ako yung isang Kristiyano. So tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Kasi pumunta sa Corinth, at ang Corinth po ay lugar ng mga Gentiles. Sabi niya, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Pag ginagamit na nila Jesus Christ and Him crucified, ito isang metonymy. Ito yung tumutukoy sa Ebanghelyo. Alam ko kanyang tuturong iba, maliban lamang ang Ebanghelyo kanya. Kasi si Kristo ay namatay, mga tayo maligtas. Yung sinasabi niya. Hindi mo rin tinuturo kayo kausa ni Moises. Dahil wala na akong tiwala doon, hindi magliligtas yung kanya. Ang aking pagtitiwala ay ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. So ito'y mahirap gawin ng isang Hudyo. Kaya nung bumalik si Pablo sa Jerusalem, sa Acts chapter 20 pataas, galit ang mga Hudyo sa kanya. So, sinasabi niya, pinabayaan mo lang kanya ang kautusan ni Moises, kanya. Sa isang banda, may katotohanan niya, pero sa isang banda, hindi. Dahil pag bumabalik si Pablo sa Jerusalem, na ang kautusan ni Moises ang kailang pambansang kautusan, kailangan siya sumunod doon. Pero hindi para maligtas siya. Para lang bilang mamamayan tayo sa Hudyo. Wala siyang pagtitiwala na yun ay magliligtas sa kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle. Dito po tayo magtatapos. For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed, to make the Gentiles obedient in mighty signs and wonders by the power of the Holy Spirit of God, so that from Jerusalem and round about to Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. And sinabi niya, ang aking nagawa. Hanggang sa panahon na yan, siyempre, nasa Corinto siya, sumusunod siya sa mga taga-Roma kanya. So, ibig sabihin, totoo yan. Totoo sinasabi ko kanya. Otherwise, hindi ko sasabihin kanya. Nagsisinungaling siya pag sinabi niya, ginawa ko ito, hindi naman niya ginawa. Nasasabihin niya, nagawa ko aking gawain sa mga Gentiles, pero tinuturo ko pa rin siya kailan kung sino mo, hindi niya ginawa. Hindi totoo sinasabi niya. Totoo sinasabi niya kasi ang ginawa niya kanya. So, hindi ko pwedeng sabihin ng isang bagay na hindi ko ginawa kanya. So, yung sinasabi niya, yun ang kanyang ginawa. Mapapatunayan nila na yun ang kanyang ginawa kanya. So, ito'y sa pamagitan ng kalooban ng ating Panginoon at wala nang iba kanya. So, in word or deed. Dito po sa Philippians chapter 4 verse 9. The things which you learned and received and heard, yun ang tinuro niya. Pero mayroon pang isa, and so in me, ganyan. This do, and the God of peace will be with you. So, ibig sabihin, yan ang ginawa ko sa mga Gentiles. Tinuro ko sila. Pero ginawa ko rin kanya yung tinuro ko kanya. So, nakita nila yun. Kaya sila naging mga Kristiyano. Pero paano mo tutunan si Pablo? Kung siya, tutularan mo lang siya, katulad ng tinutularan si Kristo kanya. In other words, imitate me just as I also imitate Christ. Ang ibig lang sabihin, sumunod kayo sa akin, kaya lang pagsunod kay Kristo kanya. So wala akong ibang ginagawa, kundi sundin ang ating Panginoon ng kanyang kalooban. So, yung mighty signs and wonders, so sinabi natin kanina. Ito ang paraan ng mga apostol para paniwalaan sila. Imagine, yung labing isang original na apostol, sila yung mga mangingisda lang. Yung isa, tax collector, na hindi
hindi magandang pagtingin ng mga tao sa kanila noong panahon na yan. Katulad naman tax collector ngayon. Yung ilang lahat. Hindi naman lahat. Pagka biyaya ka, mayaman, kanya, may inisip ka. Ganon din sa kanila. Isipin niyo yung grupo ng tao na yun. Mangingisda lang at isang tax collector. At mga ngaral sila sa mga nag-aral, mataas ang mataas ang kailang larangan sa kanilang lipunan, mayaman, pangyarihan, paano sila paniniwalaan? Kaya na po natin yun. Sa ating panahon, ganun din. Paano tayo paniniwala ng mga tao sa pamagitan ng salita ng Diyos? Mahirap sa kanila, mahirap din sa atin. Kasi sa atin, bubuksan mong Biblia para patunayan mo na ito'y katotohanan. Sila, nagsasalita sila, wala silang bubuksan. Para lang papatutot sa mga bagay na kailang ginagawa kanya. Yung mga makapangyarihang himala na hindi kayang gawin ng isang tao sa kanya sariling natural na paraan. Si Nicodemus, ganun siya. Si Nicodemus, pumunta sa ating Panginoon sa gabi. Marami pong speculation, bakit gabi? Sabi na naman, siya natatakot, di natin alam yun. Baka sa gabi, dahil may isang trabaho, wala siyang panahon sa araw. O baka totoo rin na natatakot siya sa Bagodyo, hindi natin alam. Pero pumunta siya sa ating Panginoon. Bakit siya pumunta? Basahin natin. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo kanya. So isang Hudyo, mataas ang katungkulan niya, pinuno siya eh. Siya pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. So hindi lang siya, namin kanya. Bakit? Sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na yung ginagawa, maliban kasama niyang Diyos. So, gano'n, yan din yung signs na ginagawa ng Panginoon. Miracles din yun. Hindi kayang gawin sa natural na paraan. Si Nicodemo nakita niya yun. So, pumunta siya sa ating Panginoon. At nagtatanong siya paano kanya makakapasok sa kanin ng Diyos. Sino makakagawa ng mga yun? Ang apostol lahat. Tandi ang plural yan. Mighty signs and wonders. Plural yun. Yan ay ginawa ni Apostle Paul. Kasi yung pinag-uusapan ito siya Apostle Paul. Yan ang gawa ni Apostle. So, ibig sabihin, yung mga apostol, ang mga himalang kaya nilang gawin, ay higit sa himalang magagawa ng isang ordinaryong Kristiyano ng panahon na yun. Pag pinatungan ka lang kamay ng isang apostol, tatanggap ka lang ng isang kaloob. Kung speaking in tongue. Kung prophesying. Wala na. Pero yung mga apostol, lahat nasa kanila. Bakit? Para mapatunayan nila na kailang sinasabi ay galing sa Diyos. Ang tumanggap lang dyan ay mga apostol. Acts chapter 1 verse 8. Nung ako po ay bago-bago pang isang Kristiyano, nakausap ko saksi ni Jehovah. Paano nyo kaya mapapatunayan na kayo saksi ng Diyos? Binasa nila Acts chapter 1 verse 8. Sabi ko, hindi naman kayo yun eh. Basahin mo kung sino yan. Hindi, para sa amin din. Hindi para sa kanila. Hindi din para sa atin yan. Ito yung para sa mga apostol na. Basahin po natin. Ngunit tatanggap kayo kanya. So may kausap ang Panginoon. Sino kausap niya? Yung mga apostol niya. Dito po, minsan sa isang Facebook Live, na ang isang topic po ay tungkol sa paano ka magiging mangaral. Ang pagiging mangaral, mahirap na trabaho yan. Hindi required ng Diyos na kayo nag-aaral. Wala tayong mababasa ng ano. Pero kung kayo nag-aaral, may advantage ka. Meron kang tools na wala kung hindi ka nag-aaral. Number one, kayo nakapag-aaral ng wika, language, di ba? Mga rule ng wika, alam mo yun. Kayo marunong gawa ng outline. Bakit? Gumagawa ka ng komposisyon nung kayo nag-aaral. Gumagawa ng thesis, etc. Kung meron marunong ka mag-research, matutunan mo yun. So pag nag-aasabi niya, magagawa mo yun. So mas madali para sa iyo. So tingnan niyo ito, ilang gwahe, kanya eh. Pag ito, ginagaya ito sa mga Pentecostal at mga Baptist, ay, puro kayo grammar, kanya. Kung sabi ko minsan, ikaw pinagsasalita, oo. Ano sinasabi mo? Tagalog. Wala bang rules ng Tagalog? Meron kayo. Paano tayo magkakaintindi kung hindi pa rin ginagawa natin gamit? Di ba nagpapakilala na mayroong kayusan ng lingwahe? O ganoon din ang Biblia, karaman. Gumamit ang Diyos ng lingwahe.
So, kailangan natin unawain ng sinasabi, ayos sa lingwahe yun, di ba? Ginawa sa Acts 1 verse 8. Ngunit tatanggap kayo kanya eh. Pinagsasalita, may kinakausap siya. Wala tayo doon. Sino yung kayo? Yung mga apostol. Lulundag ka lang sa unang bahagi, sa verse 2 ng Acts chapter 1. Hanggang sa araw na yakyat sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang inira, kasama niya yung mga apostol niya. Yan ang kausap niya kanya. Kayo. So, hindi tayo. Wala tayong bahagi dyan. Sila lang yung kausap ng Panginoon. Maliban lang, mapapatunayan mo na ikikausap ng Panginoon, kasama ko doon. May posibilidad, 2,000 taon na nakakaraan. So, inantay, patay na yung mga kausap niya yan. So, wala nang apostol ngayon. Sa Acts chapter 1 verse 8. Ulit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Yan ginamit yan, saksi. Pag ikay saksi, number 1, nakita mo. First hand, nakita mo. Narinig mo first hand. Saksi ka, no? Hindi mo narinig sa ibang tao, hindi mo nakita sa balita, hindi mo nakita, hindi ka saksi, no? Pag nakita mo, you are a witness. Pag narinig mo, sinabi mismo sa iyo ng tao na concern, ikay saksi. So, sinarinig ng mga ito, nakita nila. Ano yung nakita nila? Yung kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na buhay ng Panginoon. Alam, nakita nila yun. Kasi nagpakita ang Panginoon sa kanila nung sinabuhay na maguli. So, kami saksi ng Ebanghelyo kanya. Hindi tayo. Tayo, hindi tayo saksi, tayo naniniwala. May iba yun. Ibig sabihin, pag sa korte, may nagsaksi. Sabi na ako po, nakita ko, pinatay niya, ganyan. Ganitong oras ng gabi. At kasama niya pumatay, kung tao ito, kanya. Saksi yun. Anong role ng judge? Kailangan niya tignan kung paniniwalaan niya sinabi niya. Hindi. Kung patunayan niya totoo, paniniwalaan niya. Ganon tayo. Binatunayan ng mga apostol na nakita nila eh. O sa atin, kailangan tayong maniwala. So sabi nito, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at kayo magiging magsaksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo-dulo bahagi ng lupa. Yung mga apostol lang yun. So ang ginawa nila, sila'y kumalat sa buong Roman Empire at ipinangalan lang yung Ebanghelyo sa kabuuan ng sanglibutan sa panahon na yun. At ang Espiritu Santo, sumulat no, kaya alam natin. Tapi naniniwala natin, hindi natin siya sinasaksihan. Magkaiba kasi yun. So pagka kayo manap sa judge, nakita mo bang pinatay niya? Hindi po, hindi ko nakita. Sinabi lang sa akin ng pamatay, hindi ka saksi no. Ang tawag doon ay hearsay, marites, suspicion. Hindi tatanggap sa korte yun. So, yun ang ating pinaniniwalaan. Yung sinaksiyan nila at sinabi sa pinangalan nila sa buong sanglibutan at naisulat tayo. So, yun ang sinabi ni Pablo. Tignan nyo, sa lakarte. At least ang pinag-uusapan dito at the point na sinulat niya ng Rome, yan ang pinuntahan ni Pablo. Yan ang aking pinuntahan kanya. At this point, na sa nasa Rome. Sumulat sa Rome, yan ang aking pinuntahan. Dahil sa ipinangalan ko kanya ang Ebanghelyo, ito'y inutos sa akin ng Diyos, ng ating Panginoon. Diyan ang aking napuntahan kaya. Pinangalan ang Ebanghelyo sa mga lugar na yan. So, totoo siyang nangarap. And nagsasalita siya ng katotohanan. So, alas 9 na po. Hindi pala, alas 10 na pala. Ganito pa yung alas 9. So, tapos na po ang ating pag-aaral. Ating mamumuna po sa ating pagpapahawid si kapatid na Matthew. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming, bali-bala kami kayo no? Kaya wala po tayo doon. Tinatapos ang ating pag-aaral.